Luto muna tayo ng gulay. Yung ampalaya, my friends and friendship. Hello! Welcome back to my channel. It's Mama Ella. At morning dito ngayon. It's Monday. Wala si Zoe. At today is the first day niya sa school from vacation. Ngayon lang siya pumasok. At medyo maganda ang weather ngayon. Ayan ang weather ngayon. Maganda. Okay siya. Pero malamig. Sobrang lamig. Pero naligo pa rin ako, my friends and friendship. Kasi time to ligo na ako. At tingnan nyo my friends and friendship yung mga birdie sa taas. Oh, yung mga itim na bird. Yan sila. Yan. Ito na, patay na yung aking mga tanim. Uy, may nag-ano dito Kinalkal. Kinalkal ang puno ko ng orange. Teka muna. Bakit kaya kinalkal? Anong hinanap dito? Ano kaya magkalkal dito? Ang ganda na niya, Wala nung nilipat ko. Hello! Kumusta kayong lahat dyan, my friends and friendship? Si Mama Ella. Ito, hindi pa kami nakapag-almusal. Magre-ready pa lang ako ngayong umaga at ngayon. Kanina pa ako nagising mga like 6 o'clock dahil si Zoe ay papasok nga. Nakapasok na si Zoe. Ngayon is almost 10:30 na. 10:30 going to 11 na. Di pa kami nakapag-almusal. Palagi naman kaming ganun, my friends and friendship. Pero naligo muna ako. Wala naman kaming pupuntahan, walang mga appointment. Pero bukas mayroong appointment ako sa doktor. Ngayon ay hindi pa ako nakapag-breakfast. Hindi pa kami nakapag-breakfast ni Papa. Pumasok na si Chanel sa work. Ang mami ni Zoe at ang daddy ni Zoe nandun nakatid kay Zoe sa school. Hindi pa nakabalik. At ngayong umaga, tara, magluluto tayo. Luto muna tayo ng gulay. Yung ampalaya, my friends and friendship. Lulutuin ko siya dahil baka masisira na. 3 araw na kasi ito. Kaya igigisa ko na lang siya sa itlog. Pero hindi naman namin mauubos siguro kung lahat. Ito 2 kasing piraso na malalaki. Dalawang piraso ng ampalaya na malalaki. Pero hindi ko naman siguro ito malaki. Ewan ko lang ba. Titingnan ko. Lang naman ang luto nito. May giniling ako pero ayaw kong haluan ng giniling itlog na lang. Mas masarap ang itlog. Pag ihalo sa ampalaya, na igigisa siya sa itlog. Eh, marami na siguro ito din, Isang ampalaya na ganito. Ha? Yeah. Kaya sa mga paksiw. Meron pa doon sa na maliit-liit ng kaunti. Yun ang tinabi ko. At itong malaki-laki inuluto. Ang dami na nung maiwa. Kaya dito tayo.
Hirap tikman. Ito na lang. Okay pa ito. Lagyan ko siya ng oyster sauce. Masarap itong apple na to. Crunchy siya at matamis. Yan. Ito, oh. Tama? Tamis siya. Tara, kain na tayo, my friends and friendship. Ito lang ang gulay namin yung available dyan sa ref. Ginisa ko lang sa itlog. Bukoy na yan. Ayan, ang aming tuyo. At may itlog kami. At ayan, may apple kami. At ito may sausawan kaming suka na may sili. Tara, kain na tayo. Ang sarap ng almusal namin, my friends and friendship. Pinaka-special naming almusal ito pag may tuyo. Kain tayo. Siyempre, kailangan magkakamay. Gusto ko sa pag kumain, bagong luto ang kanin. Hindi bagong luto yung kanin natin. Kagabi pa yan. Ha? Magugulay. Wala akong kubyertos. Pero magkakamay ako, no? Okay. Kailangan itong itlog kakamayin ko. Sarap. Wala ako, ang palaya, you want a palayan egg? Yeah. Bugs. Cute. Bugs, cute. Bugs. Wala Ba't ka nagawin mo doon? Ang partner talaga ng tuyo. Mahap siya sa itlog, no? At saka sa sinangag. Pero bakit hindi ako nagsangag? Nakapag-laundry na din ako kahapon. Bakin mo na ngayon. Cypro update.
kasi my friends and friendship, dahil carpet ang side namin, ay parati akong magbabacuum dito sa loob. Kasi nagda-dialysis kami ni Papa dito at iniiwasan ang infection, ang mga alikabok. Kaya every morning talagang binabacuum ko talaga. Kahit anong busy. Kakapagod. Tapos na magluto, naghugas ng plate, kumain, ito na magbabacuum na naman ako. At ako parati rin ako naglilinis ng aming bathroom. Kailangan eh. Kaya, dyan lang muna kayo, my friends and friendship. Nakapaglinis na din. So, uupo na si Mama Ella. Nalinis ko na din ang aming bathroom. Kaya, uupo na din ako at maglilinis ng aking kuko. Hanap muna ako ng asiton. Malinis na ang house namin. Nagmap na ako. Yan. So mamaya pahinga-hinga muna. At di ko pa nalinis na si Papa. Ang pinakahuli rito eh. Hindi siya naglinis. Swine fever gali yung sa mga egg, sa mga baboy. Oh, marami nakakasakit, my friends and friendship, na shortage na nga kami rito ng itlog. Dahil may mga bird flu daw. Minsan eh, nagkakahirapan kami ng itlog at ang mahal-mahal. Grabe. Linis muna tayo ng kuko. Pati yung mga paa ko. Lisan ko na ng nail polish. Ako lang naman, my friends and friendship, ang naglinis ang mga kuko ko, nagmamanicure. Pag natatakot kasi ako masugatan at baka may infection. Kaya dito naman sa Amerika, my friends and friendship, pag nagmamanicure ka, hindi katulad dyan sa Pilipinas na parang dinudukot talaga yung mga kuko mo sa mga gilid-gilid. Kaming mga diabetic ay may nagpuputol talaga ng kuko namin para inaalis yung ingrown. Pero hindi ako pwedeng magpamanicure sa mga nagmamanicure na aalisin ang ingrown dahil mahirap na yung lumala at magkakaroon ng infection. Kaya mayroon talaga kaming doktor, yung podiatry, siyang naglilinis ng aming mga kuko. Ako naman, nililinis ko lang, yung pinupush ko lang. Kasi ang doktor hindi naman nila pinupush ang cuticle, kundi ang ingrown lang ang kinukuha nila. Tapos ang ginagawa nila ay yung pinapile nila, yung ginaganon ang mga rough na mga skin mo sa siki. Kaya pinong-pino ang mga paa ko dahil yun ang ginagawa ng pudya. Ay, ito na, meron ka ng pagkain dito, oh. Linis muna tayo ng kuko. Kompleto naman ako dito ng mga gamit. So, mayroong mga ganito rin ako. May mga nail polish. Mga iba't ibang nail polish naman ang meron ako dito. Kain tayo. Banana chip. Banana chip ba yan? Banana. Grabe siguro. Napagod din ako. Nalinis ko rin yung kamay ko. Papang hindi napagod din ako. Parang inaantok ako. Kain muna ako nitong itong mais. Yung ano ba tawag nito? Yung corn na galing sa Philippines. Inalisan ko ng asin. Naantok ako Tatawa ako dito. So, ginising ko kaninang mga 6:30. Hindi may dilat ang mata. Talagang nagkakaroon talaga siya ng jet lag. Ang ginawa ko para gumising siya, nandiyan ang pagkain eh. Binasa ko yung paper towel ng tubig na malamig, ilagay sa mata niya, yun, nakadilat siya. Ang nanay din niya, pumasok sa trabaho.
Papauwi na niya. Sabi niya parang nakalutang ako sa hangin. Bakasyon pa more, sabi ko. Bro, mo natulog din sila kagabi. Alauna 2:00, sinusunod pa rin nila ang time sa Philippines. Napigising ka sa, pag dito mga alauna, gising ka sa Pilipinas. Hahawa ako sa kanila. Ay, pahinga muna po. Napagod ako. Sa kakalinis ang aking mga kuko, oh. Ito mga kamay ko. Ang hirap pala ng trabaho ng manicurista. Ito, napapagod ako. Pahinga muna. Ito, yung bakasyonista. Ayan. Mayroon pang jet lag. Tulog na tulog. Okay. Kinikiliti ko para magising. Nagising na nga. Hanggang sa muli, my friends and friendship. Bye-bye.